I-check muna natin bago nating sarahin yung likod. Baka mamaya hindi kasya tong subwoofer na ilalagay natin eh. Tingnan natin kung tatama din sa port. So ayan siya, dinouble walling na natin. Tsaka nilagyan na rin natin bracing yan sa ilalim para siguradong walang kaltok o walang ano. Dahil ano, manipis, magaan yung plywood. Hindi MDF yung ginamit natin. So yan yung sa taas naman yan. Para naka full range na parang array. So pwede na natin itong sarahan. So yung mga day wires, natapos na natin yung box. Yun nga lang, hindi ko na nabidyohan pala yung sumunod kasi nalobat yung cellphone nung after nating matakloban yung likod. Konti na lang naman yun eh, lalagyan lang natin nung sa taas, tapos yung mga ibang details na butas-butas, tsaka yan, yun lang naman yung nadagdag. So iyan na siya, ito yung kanyang port. So dito rin padadaanin yung 8 inches na speaker dahil 10 inches yung butas niyan, sakto-sakto. Tapos ito yung kanyang port. So dalawang 8 inches din na pang boses. Yung Tosonra 809 ang ating lalagay. Tapos yung tweeter na Tosonra, yung super tweeter. So dito yung kanyang core stereo na 10 inches touchscreen. Dito yung pindutan ng video key button. Dito maglalagay ako ng ilaw dito. Hindi na kailangan butasan kasi naka-flat lang yun na yung cove light. So sinabay ko na lang din sa pagmasilya yung mga hindi ko pa natapos last year. So ayan. So mga yung mga D-wires pag natapos na natin ito. So by step lang muna tayo. So ilalagay ko na lang din soon yung link nung kasunod ng video na yan para kung sakaling interesado kayong malaman kung ano yung kahihinatnan ng project natin ito. So salamat sa patuloy na pagtutok.